Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano yung bagong kabanata na magbubukas para sa inyo. So, we're going to use astrology, combination ng astrology, tarot at oracle to see the energies. Mas maganda na panoorin ito sa perspective ng inyong rising sign. So, kung hindi nyo pa alam kung ano yung inyong rising sign, type nyo lang sa Google, how to know my rising sign, and then yung mga birth details ninyo, importante na meron yung time of birth at place of birth para mas accurate. So, kung wala naman kayo nun, it's okay. Pwede pa rin naman kayong makaresonate dito if you are Libra Sun or Moon. Okay? So, let's begin. For you, Libra, magpo-focus kasi tayo sa transit ng Saturn. So, si Saturn is entering Aries sa February 14, 2026 hanggang April 2028. So, 2.5 years yan ng transit. So, you will experience some challenges, mga lessons, life lessons na kailangan mong matutunan to become a better version of yourself. Okay? Saturn is the planet of restriction. This is also about discipline, accountability. And this is happening in your 7th house of relationships, one-on-one partnerships. So, pwede tong sa romantic connections mo, pwedeng magkaroon ng challenging relationships with your partner, with your marriage, or even sa mga business partners mo. So, if you are someone na merong mga ka-transaction, one-on-one transactions, may have this challenging situation, or you will realize na hindi na nag-align yung gusto mo, yung plans mo sa gusto at plano nila. Lalo na meron ditong energy ni Neptune. So, si Neptune is about imagination. This is also about, very fluid kasi energy niyan. So, mahirap siyang i-contain. However, Saturn is here. So, pwede magkaroon ng push and pull energy, power struggle, sa isang sitwasyon, connection na gusto mong meron kang control over. Oo, kaya, limbawa, sa relationship mo with your person, meron siya mga gustong gawin, plano sa buhay niya, hindi ka mag-agree, or vice versa. So, pwedeng magkaroon ng power struggle doon. And eventually, you will realize na maaaring hindi kayo para sa isa't isa, that may lead to separation and learnings and lessons. Okay? But of course, hindi naman porket may Saturn dyan, ibig sabihin nun, forever na like, maghihiwalay na kayo, or depende kasi yon sa situation ninyo. Lahat ng hindi aligned sa goals mo, sa future mo, it will be removed sa iyong life through the challenges. So, kumbaga, may mga kaganapan sa dynamics ng relationship nyo na magkakaroon ng revelation, realizations. Kasi some of you, pwedeng meron ditong disagreement within the family, especially na meron tong merong challenging or square sa 4th house mo, which is about your family, your home life. Like for example, yung relasyon mo sa person mo, affected yung family mo or family ng partner mo, like hindi ka gusto ng family ng partner mo, or hindi gusto ng family mo yung partner mo. So, andun yung mga different dynamics, and minsan mahirap talaga siya na i-work out, no? However, meron ding opportunities for you to get to know new people, new connections. Pwede kasing magkaroon ng some sort of jealousy sa partnerships, sa relationships, na mag-result sa problema in the future. Okay? Some of you naman, pwede ring magiging very busy yung iba sa inyo, na to the point na hindi kayo masyadong magkakaroon ng time sa mga partners ninyo. So, that's why yung iba, masasacrifice yung relationships na mas matimbang sa kanila yung kanilang pangarap or plano sa buhay kaysa sa connections nila sa iba. So, pwedeng yun yung isa sa maging struggle. Okay? Na parang sayang yung opportunity. So, yung iba sa inyo, once in a lifetime yung opportunity na yun. Kaya, mas pipiriin nyo yung opportunity over the relationship.
Lalo na kung bata pa kayo at alam nyo na kung talagang yung person na yon is para sa'yo, you will still find your way back to each other, kumbaga. Okay? Let's see what else for Libra. You have Jupiter in Virgo in the 6th house. Oh, Jupiter is a planet of expansion, good luck, abundance. So yeah, I think some of you may kinalaman talaga to sa work or sa routines ninyo. Like marami kayong kailangan gawin and asikasuhin to the point na wala na kayong masyadong panahon sa relationships ninyo. Or pwedeng ang magsasuffer naman dito is yung business partnership ninyo. Like, for example, marami kang ibang responsibilities na pwedeng magkaroon ng issue yung connection mo with your business partner na parang naisip niya bakit hindi ka nagtatrabaho ng maayos as expected sa'yo dahil maaring mayroon kang inaasikaso sa family or iba mong goals na affected yung ibang ka-deal mo. Okay? Let's see what else. You have Mars in Aquarius in the 11th house. So yeah, I think this is about parang rebellious energy for some of you na kung in the past nagtiis ka na umasa or nagtiis ka sa kung ano yung kayang ibigay ng person mo, ng partner mo sa'yo. And now, you realize na hindi mo yan dine-deserve. And ngayon, yung iba, you will have this rebellious energy na you want to fight for what you really want. Na pwedeng maging dahilan ng conflict or friction sa relationship ninyo. You also have Mars in Pisces in the 12th house. Yeah, this is escape. So, yung iba sa inyo, pwede kasi itong mas maging complicated to a point na yung problema nag-e-exist pero hindi nyo pinapansin. So, kung hindi nyo pinapansin, lumalaki siya ng lumalaki. Para siyang sugat na hindi mo ginagamot. Siyempre, pag hindi mo ginagamot, pwede magkaroon ng komplikasyon, may infection, at kung ano-ano pa na hindi makakabuti sa kalusugan. So, this can also mean the kalusugan for your relationship, connections with other people, na you're trying to avoid the responsibility. Oo. So, ngayon, bibigyan ka ng test ni Saturn. Gusto mo ba talaga to na responsibility? Kasi kung hindi, di wag na lang. Parang ganon. So, yun yung mga challenges sa relationship na kaya mo ba talaga yung commitment? Kaya mo ba talaga yung pinasok mo na responsibilidad? Even for your business, okay? So, you will realize na, okay, baka hindi ko pa to kaya, and you might be letting go of that and to change the direction na tinatahak mo. And then you have the Daughter of Wands. So, this is about adventure. So, some of you, pwedeng kayo ay you will go on an adventure, like for example, travel opportunities. Some of you, mga solo travels na sabihin nyo, you want to find yourself or you want to try new things, experience new things. This can also mean, maging, tawag nito, na mag-e-explore ka pagdating sa relationships, but pay attention to that, na yung pag-e-explore mo masyado sa relationship kasi pwedeng magkaroon ka ng entanglement or alam mo yung tipong hindi pa tapos yung isang relasyon tapos nag-dive into a new relationship ka na. That may create, more problems in the future. You have the Nine of Cups. I think for some of you, you will also pursue your dreams, your goals, kung saan ka mas magiging masaya. So if you are not happy with your relationship, with your situation right now, itong next 2 years, 2.5 years na transit na to, mag-e-explore ka ng mga bagay, sitwasyon na magiging masaya ka. Yeah, with the Ace of Cups, this is about new beginnings, new opportunities, new sources of happiness. So, major kasi to, transit trend for you, Libra, especially sa mga Libra rising, because it is going to have some medyo mahirap na aspect, no?
Kasi may square to sa yung 4th house, sa yung 10th house, career, 4th house, family, and relationships. So marami kang ibabalance dito. To the point na marirealize mo ang hirap na i-balance. So kaya kailangan magtatanggal ka ng mga nagpapabigat sa'yo para mas mabalance mo yung sitwasyon na meron ka. And that's fine kasi syempre at least aware ka at alam mo, nire-recognize mo na may mga bagay na hindi mo kayang i-handle sa ngayon. And that is something that you will have to let go of. Kesa naman, iniiwasan mong harapin. Tapos, kapag malaki na yung problema, saka mo na lang haharapin to the point na hindi mo na kayang solusyonan. 'Di ba? At marami pang madadamay na ibang tao. So, everyone is there on their own journey. How can you focus more on your own path? Yes, that is true. So, ito yung sinasabi ko na minsan magkakaroon ng escapism na iniiwasan natin yung responsibilities or nagpo-focus tayo sa issue ng ibang tao na hindi natin bibigyan ng attention sa sarili nating issue. So, how can you focus more on your own path? Ito yung energy for you na mag-focus sa kung ano yung gusto mong maging stable, maayos sa buhay mo. Ngayong transit na to, 2.5 years starting February 2026. Okay, so that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.